Pinlano talaga namin to. Pinlano namin. Talagang masterminds talaga kami ng Love Noong Team. 2016 pa lang na nag-audition ako, pinlalo na namin, 2022, mag-love team kami. Oo. Dapat after ng pandemic, tayo yung talagang cure sa lahat ng Pati yung Fidel, alam ko na talaga eh. Ikaw na talaga yun. Oo, 2016 pa lang. Kita nyo? Sabi ko sa inyo. Hindi. Actually, Hindi namin alam. hindi namin talaga ine-expect. Kasi prior to Maria Clara at Ibarra, galing din kami sa show together yung Mano po. Kami rin yung huling nagka-work talaga. So dito, talagang walang expectations. Kasi parang wala namang anything na nangyari doon sa Mano po. So between the two of us, yung characters namin. So parang dito sa Maria Clara at Ibarra, hindi rin naman yun yung naging focus talaga nung initial story, 'di ba? So, sobrang nag-click na lang talaga, tapos mas doon na rin na umikot yung storya, tapos consistent yung support ng mga tao. Kaya mas lalong nakaka-overwhelm for the both of us. I think nung nakikita ko na siya sa TikTok, kasi, di ba, kapag like ka na sa TikTok, it means people like it, di ba? So, I think doon ko na-realize, ang galing gumawa rin kasi ng mga fans ng mga edits, oo, yung mga parang mini music video, ganyan. Tapos pinagko-compile nila yung mga clips namin ni Fidel tsaka ni Clyde, gano'n. Ako, feeling ko, eksena-wise, parang nag-away tayo, sinampal mo ako. Hindi pa yun eh. Mas yung yung binigyan mo ako ng panyo, yun di ba umiiyak ako dun sa gubat, tapos binigyan mo ako ng panyo. Feeling ko yun. Okay. Kasi parang nung time na yun, ang daming nag-tweet nung episode na yun. Tapos nung parang nag-bow siya sa akin sa pag-save kay Ibarra, from the buhaya, ganon. Kasi yun yung time na nag-switch talaga yung character ni Fidel. From yung arrogant na mayabang na negosyante, ganyan. Tapos doon parang nag-bow siya kay Clay, ganon. Feeling ko, eksena-wise doon. Actually, prior to Maria Clara, sabi ko nga, baka last ko na yun. Kasi parang na-take over na yung liking ko and love ko sa business yung pag-artista. But Maria Clara happened and nag-work yung love team namin. So, I'm here, getting interviewed by you guys. So, I mean, I'm super thankful kasi yung mga ganito opportunity rare lang, and also, like to be love team with Barbie. Siya yung pinakamagaling na artista. Pinaka-hot. Pinaka-sexy, pinakamaganda. Wala ka na talaga hanapin pa. Kita niyo yung sincerity talaga. Diba? So yun, kasi syempre di ko min-expect maging artista diba? And like dati nga, nag-audition ako sa show mo, Meant to Be, diba? Nahihiya pa ako sa kanya. Ngayon, hindi ka na nahihiya. Hindi na ako nahihiya. Diba? Love team na kami. So yun, nakakatuwa, tsaka nakakaiyak. Naiyak ka? Naiyak din ako. Lalo na kahapon. Hindi, good job kahapon. Very different. Hindi naman. Bakit? Good different. Ikaw naman. Sabi ko lang na different. What makes David different? Hindi ko alam kasi kung up to now, aware siya kung gaano siya kasikat. Kasi parang paikot-ikot pa rin siya kasi di ba? Parang kung saan ko pa rin siya nakikita, alam mo yon. And for someone na nasa ganitong estado ngayon, tapos ganun pa rin yung mindset, i-admire mo talaga kasi ibig sabihin hindi yun yung focus niya, may iba siyang priorities, hindi yun yung talagang goal niya, kaya siya pumasok sa showbiz, di ba? So, yun, I admire that from him. And also yung pagiging genuine niya. I mean, hindi siya kasi yung tipo ng artista, hindi na lalaki, siya yung tipo ng artista na hindi nagtatry. In a good way, hindi nagtatry, kumbaga parang
hindi siya nagpapa-impress kasi. So, what you see is what you get. So, nakikilala mo yung totoong siya. Pag may tinanong ka sa kanya, sasabihin niya kung ano talaga yung nararamdaman niya about it. Bahala ka na kung paano mo tatanggapin yun. Pero, ganun siya. Pero, I would consider David as one of the most sincere leading men I've worked with. Oo, hindi kasi pagka nag-interview kami, totoo yung mga sinasabi niya ha. Ako nga medyo loko-loko pa eh. Pero siya totoo talaga yung mga sagot niya. So, yun. Alin dun? Yung maganda ako. Tapos, happy? Oh. Yung maganda ako at saka smart. Uy! Yun. Then, mararamdaman mo yung sincerity talaga sa kanya. Tsaka yung walang halong ka-showbizan. Ganun. Gusto ko lang sabihin na napakagaling mong artista and thank you for understanding me. Also, thank you for si David kasi ginijudge ako na ito eh. Thank you for being a good love team. And I wish you all the best. Tsaka galingan mo sa para video greeting. I wish you all the best. Study hard. Ano ba yun? Video greeting. Ramdam niyo yung sincerity? Nararamdaman niyo ba? Actually, totoo. Good, tsaka good influence ka talaga kasi kung di ko yung katrabaho ko, malamang Namula ka, Neng. malamang mga 2 hours late ako, gano'n. So ngayon, hindi na masyado. Little na lang. Hindi na siya diba? late. So, Yes! So, ayun. Tsaka, galingan mo pa at tsaka lagi mo tatandaan na ang buhay. Why? Weather. Joke lang. Na syempre gusto ko rin, gaya ng sinabi ko dati sa past interview na sana ma-explore mo pa yung world, diba? So, yun lang. Yes. Ibang klase yung may naiyak ako. Oo. Ako naman, ang ano ko sa'yo, I hope to meet you soon. Take care, God bless. Take care, God bless. Ang message ko naman sa'yo, David. Chat mo na lang. Oo nga, i-text ko na lang. Joke Now na close na tayo. Yeah! Finally, after ano? Finally! 3 years. Hindi, in fairness, feeling ko nag-work talaga na nag-meet tayo halfway. Feeling ko. May effort siya na dumating on time. Tapos ako, pag medyo hindi dumadating sa call time, acceptance. So, nag-meet kami halfway. So, finally, medyo nagkakatsikahan na kami. So, medyo nakikilala na namin ang isa't isa after what? 4, 5 projects? Finally po, opo. And ang na-discover ko talaga kay David, Yung killer smile. sobrang killer. Kamatay talaga. Hindi talaga ako tatawid dun. Hindi. Ang na-discover ko talaga kay David, kung gaano siya kaseryoso sa mga businesses niya. So, from there, dun ko na-realize yung pagpapahalaga niya sa oras. So, ngayon nagigets ko na why he always needs to leave early, bakit minsan late siya dumadating, nabuo yung understanding na ganun. So, parang from there, nag-start na yung friendship namin na in a mature way na agad, yung ganun. Kasi nakilala na namin yung isa't isa. And also, si David kasi, pwede mo siyang kausapin about the most random things to the most personal things about myself. So, I really appreciate that about you. And nakikinig kasi siya talaga, nakikinig ka talaga pag kinakausap kita. And naaalala mo yung mga kinikwento ko sa'yo. Kaya minsan natatakot ako. Ano nga yung kinuwento ko sa kanya? Maalala niya yun. Okay lang. So yun, he really pays attention sa mga sinasabi ko. He really listens. And pag nagbibigay ka ng advice sa akin, talagang para sa ikabubuti ko talaga.
I feel like. So yun, na-appreciate ko yun from you. And sana dito sa next project natin, mas matulungan pa natin ang isa't isa in terms of yung, alam mo yun, parang pagtanggal bagot sa set or pagka medyo stress or pagka-challenging yung eksena, yung ganun. Sana mas magkatulungan pa tayo and also to make this love teamwork, diba? Pero to sum it all up, I'm really thankful dahil parang naging ano ka, anong tawag doon? Solid. Hindi. Liquid. Hindi. Gas? Gas. Naging parang, ikaw yung parang naging anchor nitong love team. Ah! May ganun pa! Woo!